Posibleng maharap sa disqualification case ang ilang kandidato dahil sa maanumalyang pag-issue ng barangay certificates na ginagamit umano sa pagpaparehistro ng mga botante sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, kahina-hinala ang paglobo ng bilang ng mga botante sa iisang lugar. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Gumugulong na ang investigasyon ng Commission on Elections sa COMELEC sa ginawang pag-issue ng isang barangay chairman ng sangkatutak na barangay certificates. Sa impormasyon ng COMELEC, ginagamit ito sa pagpaparehistro ng mga botante para sa 2025 midterm elections. Nag-i-issue ka ng barangay certification pagkatapos ikaw ang pala ang tatakbo? Eh di kahit naman ikaw, siguro kung ikaw ang nakaupo, mag-i-issue ka talaga ng libu-libong barangay certification dahil ikaw ang tatakbo naman pala later on. Hindi ba that's conflict of interest? Pure and simple. Hindi tinukoy ng COMELEC chairman kung saang barangay ito, pero ayon sa kanya, nagaganap ito sa ilang lugar sa Mindanao gaya sa Tawi-Tawi, Cagayan de Oro, pati sa Luzon at mismong sa Metro Manila gaya sa Makati. Doon sa may bandang Makati, ang registered voters na nagpa-transfer at bagong botante is almost mahigit 30 million. Dito po sa may bandang Cagayan de Oro, ang nagpa-transfer ay almost 9,000 na mga botante. Hindi po usual yon. Napaka-unusual yon. Sa iisang barangay lang, ganun kadami ang nagpa-transfer. Iba pa po yung mga new registrants. Umaabot lahat-lahat 18,000. Paano natin mapapaliwanag ang mga bagay na ganyan? Nauna rito inihag ni Senador Jingo Estrada ang 32% na pagtaas umano ng bilang ng mga botante sa San Juan. Ayon sa COMELEC, sasampahan ng disqualification case ang naturang mga opisyal na nasa likod ng ganitong mga gawain. Samantala, patuloy ang pagtukoy ng poll body sa mga nuisance o yung panggulong kandidato sa local post. Gate ng COMELEC, hindi magiging batean ng estado sa buhay ng kandidato at tanging sinseridad sa pagtakbo ang isasalang-alang. Bago matapos ang linggong ito, posibleng dumating na ang nasa 9,000 pa automated counting machines. Ayon sa COMELEC, higit isang buwang mas maga ito sa target delivery ng Miro systems. Sa isyu ng karahasan, kinundina ng COMELEC chairman ang pagpatay kay South Cotabato Vice Mayoral candidate Jose Osorio nitong linggo. We condemn in the highest possible terms these senseless killings. Sana naman, hindi ito election related. Umapil ang COMELEC sa pulisya na madaliin ang pagtugi sa sospek. Nagalok ng 1 million pesos na reward money ang local officials sa South Cotabato sa ikakaresto ng mga nasa likod ng pagpatay kay Osorio. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.